madali linisan. O, di ba? Kasi yan yung panlangis eh. Pinatay ko na kanina ng blower. Papatayin ko naman uli. O, andyan pa rin ang apoy niya eh. Ang teknik dyan, takluban mo nang hindi siya makasingaw ng oxygen para mamatay yung apoy niya. O, yan yung maamoy yan, lalo na pagkulob. Dito, bubuksan ko naman ulit. Buksan ko na lang yan hanggang matuyo dyan sa chamber niya. Madali na linisan kasi karbo na yun eh. Ito mga kakalan, yung bago kong gawa na kalan di mantika. Sa rice cooker lang ito. Ang dati kasi nito wala siyang daluyan ng langis, kuwan lang siya, buhos-buhos dito. Kaya nung binago ko, binaklas ko lang simento dyan. Tapos itong burner niya na 32 holes yung inner burner. Ang ginawa ko naman dito, para hindi ito maikot, na daluyan ng langis na tanggal-tanggal, medyo pinitpit ko yung dulo nyan. Ayan, pina-square ko dun, andun siya sa pinaka kuwan talaga niya, ground lever ng chamber niya. Ito, andito siya, napitpit yan eh, kaya medyo malapad sa pinakadulo. Tapos inipit ko dito. Yan, walang welding yan, simento lang lahat eh, kasi ito matitibay naman ito na lata ng rice cooker. Ito detachable ito lahat eh. Ito siya yan, ito na yung daluyan ng langis ito na use oil ng engine motor oil use. Ayan ang ista nya, nagaganyan na siya. Dito siya dadaloy. Tapos ito detachable to lahat eh, walang welding nito, salpak na lang yan dyan. Tapos itong blower na ganyan na siya lahat, wala siyang welding nito. Ayan yung daluyan ng langis na gripo. Yan siya. Ito ngayon susubukan ko dito sa 32 holes na dati ko na inner burner. Kalan ni fire test ko na ito. Ito crudo ito. Crudo muna ilagay ko para sa preheating. Yan, para mamaya pag uminit na siya saka ko buksan ito. Yan, sa langis niya. Ito mga kakalan, kaunting papilangan ilinagay ko para hindi gaano siya mag-carbon dyan sa ilalim. Ito na siya mga kakalan Crudo lang muna yan eh. Kasi pag maraming papel siya mas lalo siya nagka-carbon. Buksan ko na yung blower. Ayan mga kakalan, binuksan ko na ang langis, dandaan.
Ayan, patak-patak na siya. Yun o. Hindi makita yung blue na blue siya o. Ayan o, doon na yung langis o. Madalo siya o. Yan. Okay. Number 3 pa lang yung blower nyo. Lagay ko sa number 4. Hindi lang makita, maliwanag dito sa harapan ng bahay. Sa labas. Ito mga kalano, ang ganda ng apoy niya na maraming langis sa ilalim. Pero makulo-kulo langis eh. Pero pag ang totoo yan, medyo mawala na ng langis dyan, magkakarbo na siya. Yan ang totoong pag nagkakarbo ng sa tumbler niya. Kahit anong gawin pa nila dyan, basta patuyuan mo yan, walang supply na langis, magkakarbon talaga yan. Kaya di ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba eh. Siyempre hanggang minting ganyang karaming langis, hindi magkakarbon yan. Yun ang katotohanan yan eh. Siya mga kalano, sinaingan ko na. Dami oh. Tatlong takal yan. O ngayon bulyuman ko nito. Nalagay ko sa kalahating blower niya. Umakyat na yung kukuyo malakas. Dito ngayon, dito tuloy-tuloy ko ng patak dyan. Para hindi siya maintain ang dami ng langis dun sa chamber niya. Ito lang mga kalan, pure DIY talaga to. Nakakabuo ka na nito mga ito lang. 1 kilong simento nga lang yan eh. Tsaka chamber niyan, pwede lata eh. Ibibilhin mo lang yun dyan, yung coupling at saka ni-play, yung cap, tsaka elbow. Yun, nakabuo ka na yan. Pure DIY. Kaya naman ito na lagi pag nagsasayang ako dito sa labas. Kasi bawal talaga ito sa ibang na lugar. Nakakalang usually. Kasi kahit anong sabihin nila, mayamoy talaga yan. Pag nakakulog yan, lalo. Pinatay mo na yung amoy dyan. Dyan siya mga amoy. Nakakala no? Halos 8 minutes lang. Kumulo na ang sinahin ko. Kumulo na. Kailangan na nga lang yan buksan para pag umapaw yan siya liliyab talaga yan. Mapatakan yung langis sa loob yung chamber niya. Hihinahan ko na yan kasi kumulo na eh. Sa number 3 na lang blower niya mga kakalan. Kasi
kukulo na yan eh. Kailan pag kumulo, inahan mo na talaga kasi masusunog siya eh. Pero may pa pwede naman yung panini na yan, medyo mahina na siya hanggang matuyo at saka maluluto na lang. Siya mga kalano, pinatay ko na siya dito para din na mag-supply doon. Kalutong na kasi siya, painin na eh. Kaya sakto na lang yan hanggang matuyo yung langis niya doon sa chamber. So, painin na siya oh. Yung blower ko mga kalan sa number 2 na lang kasi paint na siya oh. Yan yung tuyo na tutok na to eh, paint na siya. Teknik ko dyan, pinapaubos ko na lang yung langis dyan sa chamber kasi pag tinatay mo yan dyan na may langis pa yun malangkit siya eh. Basa dyan sa chamber, pag liinis mo napakahirap. Pero yan hanggang matuyo yung apoy niya dyan, may apoy siya, lumiyaw siya eh, napataka ng kunting tubig oh. Mayabang tubig siguro itong langis na kaya yung pinakailalim niya medyo may kaunti. Yan mga kakalan oh, naluto na sinahin ko pero may langis pa siya dyan oh. Yan ang sinasabi nila, carbon talaga yan pag tutuyuan na dyan. Tapos kinakabit pa nila na automatic shut off ng blower. Papatayin ko na yan oh. Oh. Pero napoy niyan, hindi mo talaga mamatay dyan hanggang di mo takloban ng hindi na makasingaw ang hangin niya. Di useless yung automatic shut off na linagay nila oh, wala pa rin kasi papapatay lang yan dyan pag tinakloban mo eh. Pero sobra naman ang amoy ng langis eh, kaya sinubukan nila, tinakloban ng tinakloban, nandiyan pa rin ang apoy, pinatay na niya ng automatic shut off ng blower. Pero anong gagawin yan, buksan mo na lang dito hanggang patuyuin mo na lang dyan ng tirang langis. Yun ang teknik yan para madali linisan o diba, kasi yan yung panlangis eh. Pinatay ko na kanina ng blower, papatayin ko naman uli o, andyan pa rin ang apoy niya eh. Ang teknik dyan, takluban mo nang hindi siya makasingaw ng oxygen para mamatay yung apoy niya. Yan yung maamoy yan, lalo na pagkulog. Dito, bubuksan ko naman ulit. Buksan ko na lang yan hanggang matuyo dyan sa chamber niya. Madali na linisan kasi carbon na yun eh. Yan, tingnan nyo mga kalano. Madali na linisin yan. Lumilipad na yung mga carbon kasi pinatuyuan ko na dyan eh. Pero kung hindi mo pinatuyuan yan dyan, tiyak nandito nyan, puro langis yan, lagkit, kaya hindi mo malilinis ng maayos. Kaya yung iba ay nambubudol eh. May mga automatic pa nila nilagay, di naman nila mapatay yung apoy kahit na matay na yung automatic shut off. Pag hindi mo sinakluban itong chamber na hindi makasingaw yung oxygen niya, hindi talaga mapapatayan kasi nandyan nun oxygen eh.